Okay. Mga kabarangay ko, ito po yung tungkol doon sa mga usual complaints, usual mga misunderstanding na meron tayo, lalong-lalo na sa mga ah, programa ng city government sa national government. Pero bago ang lahat, I will give the floor to Kunsi Boy para mapakilala niya kung sino po yung staff niya na maaring makatulong sa mga katanungan ng mga tao pagdating sa programa ng OSCA. Kuya Boy? Salamat, Kap Dondon, salamat. Katabi ko po ay si Verna. Pag kayo po ay nagpunta sa OSCA at kailangan po ninyo ng ID, whether lost ID, bagong ID, o whatever, o transfer ko kayo sa mga ibang barangay o ibang syudad, si Verna po ang inyong makakaharap doon. Si Verna po i-explain sa inyo ano mga requirements, everything about pagkuha po ng isang ID ng senior citizen sa lungsod ng Mandaluyong. Salamat po. Okay. So, Ma'am Berna, ayan po. Maraming salamat po. Napaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. I will give you the floor right now kung ano yung mga requirements and everything pagdating sa ID. Marami pong salamat, Kap Dondon. Yan. And Consi, kay Pres Laila po, at saka kay Kagawad po. Kagawad Boy. At hello po sa mga taga-Namayan. Ako po ang in charge sa processing po ng ID po ng senior citizen sa OSCA po, office po namin. Ang qualified po para kumuha ng senior ID is yung mga Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas. Sila po yung qualified na makakuha ng senior citizen ID. Under RA 9994, kailangan po nilang kumuha ng senior ID sa edad na dapat po mismong kaarawan nila, pataas po. Hindi po tayo nagbibigay dun sa mga advance. Okay. Hindi pa Dapat po nagbe-birthday. Oo, hindi pa Hindi pa nagbe-birthday po, Kap. nagsi-60, Opo. kumukuha na. Opo. Okay. Kung ngayon Bawal ho po, yun, ha? bawal po, Mga bawal tiga po namayan, yun. alam niyo na ho yan, ha? Bawal po yan. Okay. Kung kayo po ay birthday ngayon at bukas naman po ang opisina namin, po pwede ho kayong pumunta doon at mag-avail ng senior citizen ID po. Tapos po dapat po sila kumukuha kasi po upang formal po na nila magamit yung senior ID at maka-avail po ng pribilehiyo. Okay. Yung mga discount po ang tawag po doon. Ayan, may Tapos, sample. ito po yung sample na Ayan, senior may ID po sample. ni Consi. Ayan, senior ID ni Poging-pogi Consi. po namin Konsihal Boy Esteban. Galing. Ayan po siya. Ganito na po ang senior ID po natin. Ang tawag po dito ay PBC ID. Digitalized ID po siya. Oh. Tapos, papakita ko rin po kung ano po yung process po ng pagkuha ng ID. Sige. Actually, yung mga taga-Namayan po na senior citizen, mas po namin sila na pumunta muna dito sa barangay ng Namayan. Okay. Yung first step. Kasi nagbigay din naman po kami ng form sa senior president nyo po sana si Pres Laila. Okay. Ito po yung form po ng first timer na 60 years old na senior citizen. Okay. Ito Yan. po siya, pipil-upan po ni senior. Tapos ang requirements po sa baba is 2 government-issued valid ID. Pwede po ang birth certificate, baptismal. Yung mga importante na lang po yung babanggitin ko, national ID, UMID ID, voter certification. Pwede rin naman pong voter's ID. Kasi po, hindi na ho sila nagre-release ngayon ng voter's Comelec. ID Opo, ang Comelec Kaya po, voter certificate. Okay. Any ID po na meron pong address dito sa Mandaluyong. Yun po yung tinatanggap po namin. Pero mas prepared po namin yung birth certificate. Kasi Okay. yun po yung unang-unang ID ng isang individual. Oo. Kumbaga sa yung birth certificate yung magpapatunay ng edad mo. Yes po. Pero hindi magpapatunay yun ng lugar. Yes po. So kailangan mo pa ng panibagong ID Yes po. para at least masabi na kung saan ka nakatira. Yes po. Okay. Nalihiti mo talagang taga doon po kayo dito sa Namayan at taga-lungsod po kayo ng Mandaluyong. Okay. Ako muna kung si Kagawad Boy. Sige po, Kap. So, mahalaga Sige po, yung Kap. information. Ang sinabi niya, ikaw ay una, Pilipino. Yes. Tama po. Nakatira sa Pangalawa, Pilipinas. nakatira ka sa Pilipinas. So, yung mga nasa abroad, pasensya na po muna kayo. Hindi kayo pwedeng kumuha ng ID. Tapos,
tatawagan nyo yung mga kagawad natin, yan na po, kailangan presently, you're present Yes. in the you're in the Philippines. Pangalawa, kailangan nyo ng dalawang valid IDs. Government-issued ID. Government-issued ID. Pwede rin yung birth certificate. But the birth certificate doesn't tell you kung saan ka nakatira. Yes po. So, kailangan pa ng panibagong ID na nagsasabi kung saan ka nakatira. Yes po. Or, barangay clearance? Hindi. Yun po yung pangatlo na po nating Okay. requirements. Sige. Ang Oo, barangay clearance po, which is po, ang barangay po ang nagbibigay. Yun naman po, patunay na residente po siya ng barangay po, ng barangay Namayan. Certificate of residence. And then may Oo. purpose din po siya. Usually nilalagay po doon kung para saan. Okay. For senior ID purposes. Okay. Sige. Noted po, ma'am. Yes, yun po. Yun lang po yung mga importanteng requirements for first-timer na kukuha ng senior ID dito sa lungsod ng Mandaluyong. Ang process po nun, basta kumpleto po ang requirements, makakakuha po kayo ng ID. Kailangan po, personal po kayong pupunta sa tanggapan po ng OSCA na nasa Addition Hills po kami, katabi po ng DOH. Kasi yung iba po naliligaw Napupunta po Yeah. sila sa City Hall. Kala po nandun po yung office ng OSCA. Okay. So doon po kami, doon din po sila pipicturan. I-assess lang po kung kompleto po yung requirements. Basta kompleto po yung requirements, mabibigyan po sila. 10 minutes, 15 minutes, ibibigay po agad. Yun ang nasa city charter natin. Yes. Okay. So, may OSCA charter. Yes po. Okay. Sige. Meron pa ba na idadagdag? Yes po, papakita ko po sa inyo Sige. yung bago na pong binibigay ngayon na ID, which is ito pong kulay blue. PBC ID na po siya, digitalized, kasi sabi ko lang po kanina, pinipicturean po kayo sa opisina. Kaya kailangan na po yung dress code po. So, Yes. dapat nakasuot kayo ng mga mahal kong kabarangay na senior citizens o magsi-senior citizen. Dapat nakasuot kayo na maayos. Hindi pwede yung sando, Yes, tapos papa. ano. Yes, tama po yun. Saka namayan naman So, maayos kayo. Definitely. Yes po. Alam ko naman. Correct. Tapos meron po tayong hawak ngayon na 2 pang ID. Ito po binibigay po namin ngayon. Ongoing po siya. Ito na lang po ang binibigay natin, yung digitalized ID, para sa mga kukuha ng first-timer na senior, nawawala po, at saka updating. Yung nawawala, yung nalulost. Kasi po, di ba po, may siya, pribilehiyo. Uh-huh. So, ginagamit po siya for discount. Oo. So, talaga pong nalulost po siya. So, ang kaakibat naman po nun is affidavit of loss. Yeah. May requirements po siya. Kailangan po yun. Kukuha po kayo sa any notary public po. Abogado po, meron po tayo sa City Hall. Opo, notary publico. Meron po tayo sa City Hall sa Port Fair po. Okay. Sa legal office. Yan. Yes po. Ano pa? Tapos ito po, meron pa rin pong hawak yung mga senior na dilaw. Ano yung etong tinuturo mo? Yung Ito po yung nasa baba. nasa baba? Okay. Yes po, yung kulay Yan yung dilaw luma. po. Yes po, yung actually, hindi naman po siya luma talaga. Wala po kasi tayong expiration pagdating sa ID. Okay. Ang ID po, kung ano pong hawak niyo po diyang ID, Shoot pa valid rin. po yan. Okay. Valid po yan, walang expiration, magagamit niyo po siya sa discount. Yes po, tuloy-tuloy po. Okay. So malinaw magagamit nyo yung luma o yung dati nyong Hawak na ID. habang hindi pa kayo habang wala yung ID nyo na hindi pa kayo napupunta sa kanila. Yun yung yellow ID. Yung yellow. Wala pong expiration yan. Okay. Yes. Wala expiration yun. Siyempre, pag nag-senior ka, hindi ka naman pupunta ng junior. Yes Diba? po. Dire-diretsong senior. Dire-diretso. Okay. So, ano pa ang maiduduktong nyo po? Yung sa updating naman po, if ever po na, kunwari, kasi minsan may mga senior po na ngayon lang po sila nakakuha ng birth certificate. Tapos may mali po pala. May mali yung spelling ng pangalan. Okay. Kasi kailangan po natin palitan yun to prove na yun po talaga yung Okay. Again, may requirements pa rin po. Birth certificate na tama na po, dapat. Kasi yung year din po Kasi- ng birthday po nila, nakikita rin po doon. So, ibig sabihin niya, pag binago nyo po, halimbawa, mayroong discrepancy sa Yes. spelling ng inyong pangalan dun sa ID, kasi ang sinunod nyo dati ay yung kung ano yung nasa birth certificate nyo. Pinabago nyo yung birth certificate nyo, sa madaling salita. Kailangan, parehas kayo nung ID, yung senior citizen ID, para hindi kasi minsan Valid required po siya. yung birth certificate. Tapos makikita bakit iba yung ID present nyo, iba yung pangalan nyo rito. So, nag-a-adjust yung ating OSCA
dun sa inyong ID. May mga requirement lang. Yun, Kasi that's po, what they're ang saying. senior citizen ID, ano po siya, isa po siya sa mga valid na ID pag nag-senior po kayo. Yes. Okay. Okay. So, any more para Singit bato lang ko po kay... yung assistant for mortuary naman po, Kap. Assistant. Teka lang, mamaya na mamaya yung na sa po. mortuary. Okay po. Doon muna tayo sa Sa mga ID po. question nila tungkol sa ID. May question po ba kayo, Kagawad Boy? Tungkol sa... Pakipasa yung ano, yan. magandang hapon po sa bang barangay na mayan. Okay. Babati muna ako, Kap. Oh, sige. Sige, alam ko naman marami crush sa'yo. Okay. Narito po kami ngayon sa barangay na mayan, Bulwagang Maharlika. Kasama po ang ating masipag na presidente ng senior citizen, Laila Beldad. At narito rin po ang ating bisita ng head ng OSCA, dating konsehal Francisco Boy Esteban at kanyang mga staff. At syempre ang ating mahal na Kapitan Dondon Francisco na siyang nagpursigi na mabigyan linaw lahat ang mga katanungan at agam-agam tungkol sa benepisyo ng senior citizen. Para po sa inyong kalaman, dahil sa pagmamahal ng ating butihing Kapitan Dondon Francisco sa lahat ng senior citizen ng Barangay Namayan, ay kinuusap po ng ating butihin at mahal ng lahat, Kapitan Dondon Francisco, ang head ng OSCA o punong tagapangasiwan at nanggapan para sa mga senior citizen, OSCA, ang butihin at dating konsehal ng bayan, Francisco Boy Esteban, upang bigyan liwanag ang inyong mga katanungan tungkol sa mga benepisyo at iba pang pangangailangan ng mga senior citizen. Lahat po yan ay sasagutin at bibigyan liwanag sa aming pag-uusap ngayong hapon. Maraming salamat po. Yeah. I second the motion. Tungkol doon sa sinasabi ni ma'am na ID na wala expiration, okay po. Kasi po, ito po ay yung mga ID na nag-start na ng 7 Yes. digit, di ba? Yes po. Kasi yung 1 to 6 ng mga una pa na kay Eng Asisto pa yon, nawala na sa listahan ng OSCA yung kape. Okay. Kaya yung ibang mga senior, bakit ako nawala sa OSCA? Bakit wala akong pa-birthday? Ang unang tanong ko sa kanila, pwedeng makita ang senior ID mo. Okay. Yung kaagad ang unang tinatanong ko. Pag pinakita yung senior ID, pag nakita ko ang ID niya ay nag-start ng 1, 2, 3, or 5, 6, hanggang 6, yun ang sinasabi ko, luma na po ang ID ninyo. Pwede na, kailangan po magpalit na po kayo. Kasi nag-start na po tayo ng 7. Oh. Kaya maraming nagalit na hindi nga sila nakakakuha. Hindi nila alam yung mga... Oh, so can you explain about this? Yes po, yes Kap. Sige. Explain po natin. Yung 1 to 6 po na sinasabi ni Kagawad Boy, yun po yung mga, totoo po yun, wala po siya sa system. Kasi dati po, ang si Asistro pa po, konti pa lang po ang senior ng Mandaluyong. Hindi pa po ganun siya karami. So, kala po nila, pag nawawala ng ID si senior, parang parami yung senior natin dito sa Mandaluyong. So, nung 2019 po, ano po tayo ng permanent issued ID. Tama rin po si Kagawad Boy. Nag-start po yun sa 7, pataas. 5 digits po siya. Mhm. Yes po. Yun na po yung mga nasa system po natin ngayon. And ongoing, updated na po. And ongoing po na ganun pa rin po. Updated na po. Okay, may tanong po ako. Yes po. Konsehal Boy, Kagawad Boy, Ate Laila, nangyayari na merong mangilan-ngilan na luma yung ID. Yes. Di po ba? So, paano ano yung mga dumarating sa yung mga ganyan? Gaano karami yan? At paano natin nasusolusyonan? At ano yung hindi nila natatanggap dahil dyan? Kap, ID. unang-una nga dyan, Kap, yung pa-birthday, bakit daw sila hindi nakakasama Ayun, sa birthday? yun. Tama Kasi yun. nga, wala na yung pangalan nila. Kap, natatanda mo, yung isa nagkaroon ng problema dito Oo. sa Dreamland, si Oo. Ma'am yung asawa niya, nawala na talaga siya kasi luma na talaga yung ID niya. Okay. At saka marami marami na bigla na lang kami sinasalubong at Nagagalit. Exactly. Oo. So, Ayun, meron tiga Wonderland, marami, Maryland na talagang unang kita sa amin pag nag-iikot kami ni Lala dahil kasi sinusuyod namin talaga yung mga barangay para
lahat sila ay ma-accommodate namin at mapasama sa senior ID ng OSCA. Oo, kaya po ang nangyayari, unang tanong ko, patingin ang senior ID mo. Ayun. Yun po Pero, yun. Ma'am Berna, na-up-to-date naman natin. Yes po. Presently. Kapag ganun po yung ID na nakikita po nila, usually ho, pinapapunta po yan sa office po namin. Okay. Tapos po, may requirements din po yan. May assessment din po. Tinatanong namin po sila kung bakit nung 2019 pataas, hindi ho kayo nakapagpapalit ng ID. Ano pong reason po? Okay. So, tinatanong niyo rin. Yes po, ina-assess po yan. Kasi po, usually yung mga ganyan na luma na, nasa 80 plus na po sila. Paano yun? Yung Kung edad. hindi, kasi usually, mga ibang mga problema ng usually mga nasa 2019 o bago mag 2019, Opo. yun yung ID nila. Paano pa nila masasagot yun? Kung meron silang may dementia, nagkaroon ng Alzheimer's. Usually po kasi yung mga ganun po, kailangan po natin sa tulong din po ng mga senior president, pinupuntahan po Mga asim ka. ng mga Okay. na pinupuntahan po sa bahay, i-attest po nila na doon po pa talaga So, nakatira, na hindi po umalis noong 2019 kasi meron po nag-a-abroad eh. Oo, tama Yes naman. po. Minsan po kinukuha ng anak. Hindi Tama na rin naman. po dito nakatira. O kaya So, bumuwi ng probinsya. Powerful po ang trabaho ng mga senior president po natin. Kasi po sila po yung nakakilala sa mga senior po nila, lalo na po dito sa Namayan. So, dapat po sa kanila po muna talaga report. Okay, Ate Laila, I'll give you the microphone. Baka pwede manawagan ka na yung mga hindi pa nababago yung mga senior citizens ID ay pumunta na rito sa ating tanggapan at matulungan silang mabago at mailapit sa OSCA. Paano po yung mga Lapit mo yung mic. yung mga tinatawagan ko na po yung mga senior na mga luma na yung ID nila na pumunta dito sa bulwagan ng barangay namin. Yes. Sana po ngayon kahit bukas po pumunta na ho kayo para mapalitan na lahat. Action agad, di ba? Opo, para mapalitan Kagawad po. boy, yan, Ate Laila. Pagbigay po namin para madala ko po, kung hindi nyo kayang pumunta ng OSCA, ako na rin po ang magdadala doon. Wow. Para okay na po. Kat, may I say something? Yes. Alam po ninyo, para ho mapa-update, magtataka kayo, ba't parating wala kayo sa listahan, sa bigayan? Hindi lang po sa 500. Ito ho, importante rin, pati rin po dun sa ating yung binibigay ng DSWD na 1,000 every month. Pag wala ho, hindi ho nakavalidate yung ID nyo, wala rin ho kayo makukuha. So, importante ho na ma-update nyo yung inyong lumang ID para ho makuha nyo lahat ng mga benepisyo sa ating Luzon na Mandaluyong. Yung PVC card. Anyways, meron ka pa bang tanong, Kagawad Boy? Sige. Kasi yung bang sinasabi ninyong lumang ID, yung pa po ba yung 126 o kasama na itong 7 pataas? Yung, Rena. Yung sinasabi ni Consi, yung 1 to 6 po. Yung 1 to wala po 6. sa system po natin. Para Kasi, para po may update po na. ma-update po natin. Dito ka, may mga Yung yung 1 to 6 ang start ng number, right? Na 4 digits 4 po. digits lang, 4 digits. Yes Yung po. dilaw. Dilaw pa rin po, Consi. Meron pa rin pong dilaw. May dilaw po. Ah. May puti pa rin. Tapos, Dilaw, puti, pero hindi PVC. Yung Yes po. laminated lang. yes po. Yun ang mga pumunta rito. Pero yung PVC, okay na. Wag na kayong pumunta rito. Shoot yung ID nyo. Good. Okay. Ang requirements po nun, para hindi na rin po sila pabalik-balik akap. Sige, So, please. ganun pa rin po. Kailangan pa rin po natin ng ID. Government, kahit isa lang naman po. Okay. Government issued ID po. Kasi may hawak naman po silang luma eh. Hmm. So again, i-attest po siya ni Senior President po, Laila. Kailangan po ng attestation. Kailangan din po ng barangay certificate. Okay. Sige. Next, any questions pa more? Kasi mahaba tong segment natin pagdating sa ID. Bago tayo pumunta sa mortuary. O Kap, alam mo, sa totoo lang na ito talaga napakasipag na ating presidente. Yes, Kasi ang ginagawa ngayon ni Laila para hindi na mahirapan ng mga senior,
hindi na namin sila pinapupunta dito para kumuha ng mga residence certificate. Yes. Siya na ang kumukuha ng senior ID. Yes. Dinadala niya dito para maikuha ng barangay residence certificate kasama yung Xerox ng ID nila at dadalhin sa OSCA para po mabigyan kaagad sila ng Alam mo, si senior Ate Lai, ID. very efficient Yes, talaga yan. yes, Oo. Kasi may listahan kami, Kap, may listahan kami Konsi ng mga listahan ng mga nawala sa mga pa-birthday ng senior. Yun ang talagang tinututukan namin na makuha uli yung Kita niyo mga naman. ID nila. Opo, para maibalik sila. Kagawad boy, no? May ibating. Sana yung mga iba ding mga nanunungkulan sa barangay na may hawak na mga senior citizen ay katulad mo, di ba? Gawin yung trabaho, ang laking tulong mo sa kanila yun di ba? Para hindi na sila nagkakaroon ng misinformation. Yeah, actually, to end this segment, follower po ang inyong mga nakakausap ngayon ng mga barangay officials saka sila Ate Laila ng aming ano tawag dito, aming tagline. Serbisyong higit pa sa inyong inaasahan. So, si Ate Laila goes beyond expectation. Namayan, Diba? make it happen. Yes, we make it happen. Sige, maraming salamat po at we need to end this second segment para mapunta naman kami doon sa mortuary naman. So abangan nyo po ito, mga mahal kong kabarangay. Sige.